Happy Mother's Day po sa mga lahat po ng nanay at mapagpalang araw po sa lahat po ng panunood. Thank you Lord for this day, and thank you Lord for the life. Thank you Lord for the life of my mother, the life of my employers. Let your will be done Lord sa aming buhay Lord. At sa mga manunood po, sa mga baguhan po ng mga magulang, mahalin niyo po ang inyong mga anak dahil sila po yung inyong sandigan pagdating ng inyong pagtanda. Lord, maraming salamat po. Ang papuri ay sa iyo lamang Lord. In Jesus' name I pray. Amen. So, ang ibabahagi ko po ngayon ay ang mababasa po sa Ephesians chapter 6 1 to 4. Ang sabi po dito, mga anak, magsatalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako, upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. At gayon ang mga ama, huwag ninyong ipamukha sa galit ang iyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Alam niyo po, buti po ng Panginoon dahil siya po yung una nating magulang, si Jesus Christ. So, sabi dito mga anak, magsatalima kayo ng inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. So, ibig sabihin dito, sa literal po yung magulang natin as in our family, nanay, tatay, sila po yung talagang sandigan natin. At sa spirituality naman, yung ating mga pastors, mga leaders, mga shepherds, etc. Tsaka mga evangelists. At ang sabi po ito, igalang ninyo ang inyong ama at ina na siyang utos na may pangako upang yumaon kang mabuti at mabuhay ng malahon sa lupa. So kita niyo po, kung sino po yung nag-aalaga sa magulang, pansinin niyo po. Sa amin po, yung aming nanay at tatay po, nasa edad na po sila si tatay is around 30 plus, si nanay is 74. Alam niyo po, napakabuti ng Panginoon kasi nung umuwi po ako, napakalakas po nila. Kaya pa po nilang magbuhat ng mabibigat, samantalang ako parang hindi ko na kaya. Sabi ko sa kanila, ang lakas nyo nanay, tatay, sabi ko gano'n. Yun po, yung sisi ng ng paglilingkod sa Panginoon. Makikita po sa mga pamilya. Sabi po dito, upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. O di po ba? Napakasarap pong maglingkod sa Panginoon guys. Kasi makikita nyo talaga o maaral nyo talaga yung talagang totoong pagmamahal, kumbaga genuine na genuine. Mababasa rin po ito sa Exodus. Sabi po dito, the fifth commandment says, honor your mother and your father and mother, that your days may belong in the land that the Lord your God is giving you. This is commandment and the blessings attached to the repeated throughout the old and new. So dito, ano po natin ang ating mga magulang. Igalang natin ang ating mga magulang at ina. Dahil ito po ang susi ng ating kaginhawaan. Alam niyo po pagka yung mga, mapansin niyo rin po yan. Yung kung sino yung nag-aalaga sa magulang, sila po yung blessings po abundantly. Bakit ko po nasabi yan? Kasi sa pamilya ko din po, yung dalawa kong kapatid na nandun sa bahay, masaya po ako kasi kahit na mga mapasaway sila, pero kita nyo, 12 years na ako dito sa Hong Kong. So meaning 12 years na rin nilang kasama si nanay at tatay. Napakabuti po ng Panginoon dahil ang lakas pa po nila. Ang lakas-lakas. Mas malakas pa nga po ata sila sa akin. Kaya sabi ko kay Lord na thank you Lord na nakikita pa namin ang aming magulang. Dahil alam niyo po, napakasarap pong mabuhay ng may magulang na kahit
yung nung bata tayo, may experience tayong pinapalo tayo, is part is in our growing up. So, kung sinanay kasi noon at saka si tatay, parang mabagsik sila. Palo dito, palo doon. But nung nito na, nung napagdaang panahon, naintindihan ko sila dahil siguro sa kahirapan, dahil sa kakulangan ng kaalaman. Kasi yung tatay ko, ano lang yun eh, grade 1, si nanay grade 6. So, but hindi po yun, napakabuti po ng Panginoon, kita nyo po. Kahit ganun lang po yung aming mga magulang, isa na po ako doon na masasabi kong si Lord ang gumabay sa amin. Kasi kita nyo, sa hirap ng buhay, nung bata kami kasi, pag hindi kami magtanim ng kamuting kahoy, ano yung kamatsili, yung sinusungkit, yun po yung binibenta namin. Kasama ko po yung si nanay. Malit pa po ako noon. Ako yung parang naturuan ni nanay nung nagtitinda. So, hanggang ngayon, kung mapapansin nyo yung mga nakakasama ko, mahilig ako sa marketing. Kahit kita nyo, binigyan ako ni Lord ng pagkakataon sa YouTube tsaka page. Alam nyo po, nung pag-page ko, hindi ko po akalain na itong way na to is bibigyan din ako. But sabi nga po, sabi ng iba, yung misinterpretation po nila, money is yung root of evil. But pagka susurin nyo po sa Bible, sa Ecclesiastes pa yun, money is the answer of everything hanggang ngayon. Honestly, kung wala po tayong pera ngayon, mabubuhay po ba tayo? Hindi po ba? Hindi. Kasi ang maraming kasabihan nila, adula amin. At kwartam nga nagado, hanga maawit ata di langit. Win hanga maawit ata di langit, pero once na you still in the earth, you still need the money, di po ba? Kaysa naman ang tamad-tamad mo, nasa Bible din po, ang tamad-tamad hindi pinapakain, di po ba? So dapat po turuan po natin yung ating mga anak, mga magulang, yung ating mga anak, turuan po natin habang bata pa po sila is magsumikap. Yun po ang importante, kasi pag pinalaki po natin sila ng spoil, bigay dito, bigay doon, alam niyo po, no dumakil da, apo, nagsasadot da, ay, ganon, kagaya, hindi kita nyo kami, ang dami namin magkakapatid, but praise God, kasi independent kami, hindi kami basta humihingi. Kahit ngayon may mga edad na kami, pero independent, hindi kami basta-basta yung naghingi. Alam niyo po, mas masarap po yung work hard na ikaw po yung magbibigay, hindi po yung laging ikaw ang binibigyan. Nakababain po sa Ilocano yung nakakaya po sa madlang people. Ang laki-laki mo na, nanghingi ka pa. Tapos pag sinabi mong ikay Kristiyano, inaano mo si Lord, Kristiyano ka, pero anong ginagawa mo? Binabase mo lang sa salita ni Lord. Ang sabi ni Lord sa James nga, faith without work is dead, patay ka. So kahit Kristiyano ka, kung wala kang trabaho, ayaw mo magtrabaho, patay ka. O, di ba? So yun lang man po, at hanggang dito na lamang po. Mahalin po natin ang ating mga magulang dahil sila po yung susi ng ating tagumpay. Sabi nga po ni Rizal, ang sinumang hindi ano ba yun, yung mahalin ang sariling bansa, ay masahol pa sa malansang isda. Ang magmahal pala, ang sinumang hindi marunong magmahal sa sariling magulang, ay hindi ka makakarating sa iyong pangarap. So hanggang dito na lamang po, at Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Have a nice day. Bye bye.